So what's up, kumusta? Ayos po tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag. At para sa mga naghahanap ng update na tong Honda Giorno Plus, available po rito ng kulay yellow. At talagang ma-amaze ka sa kulay nito. Pero medyo kakaiba lang din talaga pagka-yellow niya. So sa mga naghahanap ng walk around, tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit na bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan ako. Ayos na ayos siya. Ay Mark Moto Vibes Review mode, let's go. Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri, hindi basta hype. Dapat legit, di puro theory. Horsepower, torque, anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real talk, review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid So yun ang mga best, no? Available nga po dito na isang unit ng Honda Giorno Plus. Okay, medyo muna tayo. Honda Giorno Plus na kulay yellow at medyo kakaiba yung pagka-yellow niya. Parang mustard yellow yung itsura or yung paint job na meron ko. Ayan. So syempre, classic bike, modern classic yung ganitong category niya. Okay, so medyo naglo-loading tayo eh. Medyo, ayun nga, first time din natin makapag walk around ng Honda Giorno sa 2026, no? Kasi halos wala tayo masyadong nakita ng Honda Giorno. Meron man, pero ano agad din, napupull out agad. Pero at least ngayon, meron isang unit dito at bago pa yung kulay na dumating, at least na-share ko sa inyo kung ano nga ba ang mga meron dito. Okay? Upuan natin to. Dami na naman sinasabi na wala namang kaanuhan. Pero yun na nga. Ito nyo yan. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Okay, goods naman, di ba? So, 5'2" ang ating height. Sobrang tingkayat pala ako dito. Bala ko pa man din mag-Giorno. Di ba? Pero yun nga, sobrang tingkayat. Ayan, sobrang tingkayat. Pero manageable naman siya. Hindi naman siya yung sobrang hirap, di ba? Pag nasa traffic. Ganyan, legroom natin dito, meron pa tayong space. Turning radius niya, may space pa rin tayo rito. Ngayon ko lang napansin, kulay brown din pala yung grip niya. Kulay brown din yung kanyang upuan. Doon ko lang napansin, kulay yellow, brown. Hindi ko lang masyadong napansin yung upuan. Ganun din pala, kulay brown din pala siya. Two-tone. Ayan, so sa shock niya, maganda yung shock. Okay, ang shock niya, i-rate natin 8 out of 10. Ganun yung shock niya. Sa likod, okay, mga 7 out of 10. Mga ganun yung kanyang rating. Rate ko sa kanya. Okay. So sa legroom, sa kanyang gulay board, maluwag din naman yung gulay board nito. Ayan o. Kita nyo yan. Luwag ng gulay board niya. Tapos yung step board natin dito, is hindi siya madulas. May mga design kasi siya na talagang hindi ka madudulas. Ayan. So, very classic na scooter. Malakas na scooter to, 125cc. Halos kapantayan nito. O mas malakas pa to sa mas malakas pa to sa Honda Click 125. Dahil nga 125 din naman to, pero pwede nyo i-upgrade yung motorcycle na to hanggang 160cc. Pwede ang isang. Kasi yung makina niya is parang pang Honda Click 160. 'Di ba? So, yun, naka-combi brake na rin to. At classic design yung kanyang headlight. So sa tingin nyo, sulit nga ba bumili ng ganitong Honda Giorno 125? Okay. Sa tingin nyo, sulit nga bang presyo at yung overall looks niya? Okay, so center stand natin. Center stand. Yung. So magaan naman siya yung center stand. Goods lang.
So ayun na nga, available na nga po dito yung Honda Giorno Plus na kulay yellow. Okay, ikutan natin to para sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito. At ngayon ko lang din naman to ma-walk around talaga, halos nakikita ko lang to sa mga show, okay, sa Makina Moto Show Expo 2026 or sa mga IRC. Okay, so ayan, sa kanyang headlight meron tayong LED, may daytime running light dito sa pinakagitna. Meron tayong chrome. Ayan, ang ganda ng design dito. Tapos pagbaba natin may chrome din tayo rito, may Honda. Malapad yung part na to. And then yung signal light niya is bulb type. And then yung kanyang fender, napaka-bulky, no? Bulky niyang tingnan, di ba? Tapos may combi brake na nga rin pala to, yung kanyang extension ng fender. Ayan, hanggang dun sa pinaka-ilikod. Naka-telescopic fork na rin tayo rito. Meron tayong single disc brake. Nisin yung kanyang caliper. Naka-single pot caliper tayo rito. Kulay brown din yung kanyang mugs. Meron tayo ritong size na 190 by 12. Tubeless na rin ang isang to. At Duro yung kanyang brand. Ayan, di ko alam, di ako pamilyar sa Duro. Ayan. And then, dito naman sa kanyang gully board, may malawak tayo na gully board dito. Kung gusto niyo maglagay ng mga ano pa, ng mga gamit, pwede pa yan. Tapos meron din pala dito, ano ba to, seat fuel, yun pala yung fuel. Ayan, dito pala yung fuel, side siya, ganyan, okay. Napaka responsive nung kanyang switch. Utility hook, meron din tayo nyan. Okay, so sara na natin. Ayos din no? Dito sa harap meron tayo rito ang side pocket. Ayan yung kanyang remote. Okay, so meron tayong USB charging port din dito. Ayun, no? Okay, type C. So ayan, maluwag din yung kanyang compartment. Ayos din. Ito naman yung ignition nya, keyless din tayo rito. Open ng seat and fuel. Tapos dito may secret pa yan dyan. Okay, so sa kanyang panel gauge, naka-digital. Okay, panel gauge din to ng Honda Click 125. Nilagay lang dito. Ayan. So signal light, yung susi, yung sensor, naka-high beam, engine check, temperature, idling stop, on and off, yung battery. Ayan, select and set, meron tayong Honda emblem. Switches nya, meron tayong on and off ng kanyang idling stop. Electric starter, yung lever natin dito malapad, ayan. So combi brake na rin yan. Yung grip nya, ayan, ang ganda, kulay brown din, tapos makapit. Throttle, sobrang babaw. High and low, busina, signal light, wala tayong flasher dito. Tapos may brake lock tayo rito. Okay, lever, smooth lang din. Tapos combi brake na rin yan. Dito naman sa side, mayroon tayong side stand kill switch. Yung ating foot pegs para sa angkas. Ang lapad ng angkasan pala na ito. Ayan, tapos sumasabay lang yung design dito. Giorno Plus, ayan, napakaganda ng emblem. Napaka minimalist lang ng design na ito. Wala tayong masyadong decals dito. May mga lining dito, may mga pa-curve na design. Tapos ESP Plus na rin to. Naka single shock tayo dito sa likod. And then ito yung pinaka CVT nya. Ayan, may Honda rin dito sa kanyang panggilid. Ayan. So naka drum brake sa likod. Ang size dito sa likod ay 110/90 by 12. Tubeless na rin yan. Okay, so grab bar natin dito, yan, malapad din. So yung iba naglalagay ng top box. Ganda, yellow din. Hindi na nila binago, hindi na nila ginawang two-tone yung kulay, basta buong yellow na yan. Pero yung upuan, ayan, kulay brown. Ayan, two-tone yung ito light brown, ito dark brown. Tapos may stitches. Ayokong tanggalin yung plastic lalo pag bago, nakakahiya Gusto ko yung magtatanggal niyan yung mga di ba, yung mga bibili. Ayan. Pero ganyan yan. Pakita ko na nga sa inyo. Ayan, ganyan ang itsura ng kanyang upuan. Ayan, di ba? Napaka-premium. Ganda, di ba? So, meron tayong mga basic tools na rito. Nandito na yan. Ito yung mga user manual, yung ating helmet hook. Napakalaki ng kanyang compartment. Napakalaki talaga. Mga ilang helmet mo kasya dito? Dalawa. Kasya dito dalawa. Full face tsaka half face kasya.
coolant dito nilalagay. Okay. So sa kanyang taillight, meron tayong LED rin dito, malapad. Okay, pa box type. May chrome din tayo rito. Meron tayong signal light na bulb type. May plate light na rin tayo rito, reflector, lagay ng plate. Ayan, so makahaba pa yan lalo. So iwas talsik sa mga putek, lalo ngayon tag-ulan. Kanyang yung kanyang tambucho, may cover din tayo rito. Ito plastic naman to. Kit lang din nung kanyang tambucho, ayan. Tapos may radiator. Ayan, tapos yung kanyang tawag dito cover nung kanyang radiator. Ayan, may swing arm din tayo rito. Okay. So, yan, sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito sa may Giorno Plus na kulay yellow, ayan, available po dito sa Premium Bikes Baliwag. So, puntahan nyo na lang dito sa mga naghahanap ng ganitong update para sa ganitong motorcycle para sa inyo to. Ayos yan. So, yun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron kayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle at sa lahat ng mga nakabili na, pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos siya. Lubak kay kalaban, kung smooth ang takbo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado. Safety first lagi, di pwedeng palpakto. Ilaw sa gabi, malinaw ang daan. Headlight na solid, panalo sa laban. Hindi lahat ng uso para sa'yo bro. Piliin mo yung swak sa budget at trip mo. Hindi lang pangalan, hindi lang brand. Importante kung kaya mo siyang i-handle. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niya. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. road. Kaya bago ka bumili, wag kang